Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. And also, dahil subsidized sila ng Chinese government, meron silang mga radio and equipment and their equivalent of the GPS, no, para at any time pwede nilang tawagan yung China Coast Guard na pumunta sa kanila para pigilan ng any attempt to arrest them. Medyo masakit tanggapin yan no? Kung sino pa yung violator, sila mas malakas, sila mas may resources. Tapos tayo pa na merong tamang talagang karapatan doon. Tayo pa yung parang nahihirapan talaga, no? Yan ang nangyari, tama ba? Oo. Ganun na nga. Kinukuha nila, ninanakaw nila. Kinukuha nila sa lakas. No? At actually, syempre, mas malungkot doon, mayroong mga tao dyan na sinasabing, tanggapin mo na lang. Magpakabait na lang tayo. Huwag na lang natin silang labanan. No? So yung mga ganong klaseng tao, mga makapili dyan, parang attitude ba kutsa. Parang merong nakatwata dati sa ganyan parang nire-rape ka na nga, tapos ang adviso nila enjoy mo na lang. Diba? Hindi tama yan. No, may politiko na nagsabi nun dati in a different reference, no? Kasi na-imagine ko rito, Attorney Batong Bakal, yung parang sa traffic regulation natin, di ba? Kunwari, mga motor na sanay na, yung mga kamote riders na i-violate yung bus lane at saka yung mga bike lanes. Dahil ginagawa na nila yan at kulang yung resources ng mga traffic enforcers, hayaan na, tanggapin na lang. Parang ganun Pero that's a very small scale compared to what the Chinese are doing, di ba? Oo. Yun nga. Ito pala, tanongin ko rin pala kayo. No? Medyo isa-segue ko lang dito sa issue ni, mamaya pag-usapan natin yung kay Alice Guo. No? Pero may binanggit si newly installed Senate President Jesus Cordero, nabasa ko lang, na sinasabi niya, dapat daw sa issue ng China dito sa West Philippine Sea, dapat isa na lang daw yung tagapagsalita. Kasi marami rin nagsasalita, di ba? Si Commodore J. Tariela, tapos yung DFA, tapos yung National Security Council. What do you think? Well, okay naman yun naman na isa lang magsalita. Pero sa akin, sa ngayon, at least kahit marami silang nagsasalita, consistent naman lagi yung message nila. So, siguro, ang dapat lang tignan doon is, okay, marami nga silang nagsasalita, pero iisa lang ba talaga yung message nila? Pero kung tutusin, maganda nga na isa lang yung spokesperson, siguro, for the entire issue and all situations. Pero sa ngayon, para sa akin, I'm of two minds about it for now. Kasi nga, nakikita ko, kahit may kanya-kanyang silang statement, no? Consistent naman. No? Hindi naman sila nagbabanggaan. Unlike yung under the previous administration, di ba? Tatanong nga tayo, may Viber group ba itong kabinete? Parang hindi man lang nag-uusap. Diba? Pero ito mukhang nag-uusap naman. Tama, I agree. No? Hindi kasing gulo tulad ng nakaraang administrasyon. I remember, meron pang isang secretary doon, hindi niya alam kung nasaan yung Benham Rice. Alala ko yun, binanggit ko na po yun dito dati. Anyway, mas i-broaden pa natin yung discussion. No? Alam natin na yun yung problema sa West Philippine Sea because of China. Tapos matindi rin yung problema ng Pogo rito. Iniimbestigahan ng Senado ngayon si Mayor Alice Guo. Do you think that's part of a bigger problem that somehow was exacerbated or was blown up nung panahon ng nakaraang administrasyon kung saan yung approach was appeasement and very accommodating to China? Anong basa niyo dyan sa sangasangang pangyayari na yan? Well, syempre it's a major concern. No? Kasi nga, kahit wala itong issue ng China, no? Kahit wala yung disputes na yan, no? The fact is you have somebody who becomes mayor, no, enters the political scene out of the blue. No? I mean, tapos parang without any kind of documentation, no, which normally is available for every other candidate. No? Tapos yung pag tinitignan, in-interview siya dun sa Senado, parang hindi ko panipaniwala yung mga sagot. Parang nakakita ng tao na hindi maalala yung kanyang childhood. No? Na hindi naman sa may kapansanan siya, no? Hindi naman siya mentally damaged or ill, no? Pero hindi siya makapagbigay ng detalye. Bakit pa ulit-ulit na lumaki po ako sa farm? Di ba?
Lalo lang tuloy napapaisip ng tao, lumaki ka nga sa farm, planted kasi eh. Di ba? Parang hindi parang hindi talaga ka panipaniwala. Tapos, parang 27 years old, ganun kayaman. No? May sariling chopper, 12 yung sasakyan, may supercar na sabi niyang hiniram niya pero hindi man lang niya maalala kung kanino niya hiniram. Diba? Parang McLaren. hindi talaga panipaniwala, di ba? And yet, hawak niya ang isang bayan, no? Dahil mayor siya. Okay? So, kahit wala yung issue sa China, kahit wala yung dispute, malaking tanong yan paano nangyayari mga ganyan? It also, parang nagiging reflection din yan, unfortunately, ng ating political and electoral system Kasi, ibig ba sabihin yan, yung mga mayoral seats, nabibili lang ba yan? Ng mga may maraming pera? Ganun? Parang ganun Kasi nga, wala siyang track record before, basta talagang bigla na lang siyang, kumbaga, nag-appear based on the reports, no? So, nakakabahala talaga yung ganun. From a national security perspective, kasi nga mahirap naman na pag-usapan itong mga issues na ito na separately, di ba? Kunwari pag-usapan lang yung problema sa West Philippine Sea, ihiwalay yung issue ng Pogo, parang napaka-naive naman natin pag pinag-usapan to separately. From a national security perspective, do you see any sufficient response, parang kunwari sa batas natin to be able to address this? Ang context po ng tanong ko ganito, no? Kasi lately, nadidinig na natin na nagda-draft daw yung National Security Council ang tinatawag nilang law against foreign interference. No? Ano bang tingin nyo dyan? Parang may nakikita ba kayong isang cohesive response coming from this, regarding this? Well, sa ngayon, based on mga discussions and interactions, no, parang it's slow Kasi, truth to tell, we're still trying to understand the problem. No? We're grappling with the situation. No? Ito mga possible manifestations lang to ng problem We have the Mayor God, that kind of situation. Pero meron din tayong mga nadidinig na ugong na lahat daw ng mga property sa shoreline sa Palawan, puro pinagbibili na ng mga check, no? May mga ganung ugong. Or doon sa kabiling sayad ng Pilipinas, no? Lahat ng property na malapit sa mga military bases natin o kaya yung mga EDCA sites, especially biglang punong-puno ng mga Chinese-owned restaurants and businesses and facilities, no? Nakakabahala yan kasi in the first place, hindi natin kinokontrol yan. Tapos even earlier nung nag-investigate about these pogos and the entry of pogo workers, parang lumalabas hindi talaga sinasala yung mga pumapasok. And on top of that, yung ating visa process masyadong loose, kaya dali-dali lang makapasok. Tapos maaari na silang mag-disappear, magtrabaho na. No? So all of that parang kailangan pa nating pagtahi-tahiin So kumbaga nakikita natin to mga manifestations pero wala pa tayong common framework for understanding what it is that's going on. And because of that, yung ating responses parang limited, no? And hindi talaga comprehensive, no? Yeah, foreign interference law, yes, that's useful, but if you don't understand the problem completely, baka mamaya masyadong limited yung response mo. Ang titingnan mo lang, kunwari, puro mga potential, political interference with, say, government personnel. Pero pag ganun lang, hindi mo ma-address yung issue na paano yung pagpasok ng mga foreign businesses na maaring nagiging paraan para mag-generate sila ng influence over the politicians naman. Diba? So hindi mo yun makakapture dun sa response mo. So in that sense, no, yun yung hindi ko nakikita pa kasi nga we're also still trying to grapple with and understand the problem. And how do we this is go all about new it? to us at this point. Parang this is all new to us. Oo nga, I understand. Counter ng ganyan. Opo, pero syempre meron na rin naman mga warning signs coming from the experience of other countries. Tayo nga actually, kumbaga, in your face yung nararanasan natin. Doon po sa binanggit nyo na common response, how do we go about it?
which particular agencies should be involved. At saka dapat isama na rin dito, 'di ba, binanggit nyo kanina mga makapili. So isa sa mga dapat tinututukan din dito, 'di ba, yung yung Chinese influence operations involving even Filipinos. I mean, when you talk about the common response, paano ba natin dapat gawin 'yan? Well, syempre yan, since this is a national security issue, then dapat lahat ng agencies involved, lahat ng agencies na maaring mayroong role doon sa particular activities na yon, no, dapat mayroong involvement, no, sa pag-formulate ng response, no. Ang mahirap nga dyan nga is that, influence operations, this can be so pervasive and so insidious na, for all you know, yung businesses na pinapapasok sa mga LGUs o yung mga special arrangements with LGUs, no, baka part nun, pero hindi natin nakikita, no. Ganun kahirap no. At saka may rin yan, may pitfalls din yan. Baka rin naman masyado ka nang mapraning. Everything that happens, baka mamaya i-connecta mo na doon, no. So hindi rin tama yon. Magiging over naman yung response mo. So kaya kailangan talagang maging maingat, maging masinop at talagang very focused and directed yung response mo. And the only way you're gonna be able to do that is kung talagang, kumbaga, as many heads as possible join in the effort, no? Kasi maraming iba-ibang perspectives ang kailangan mo para ma-address mo all these many different activities where this can be happening, no? It might be something as innocuous as a business, no? In a locality na medyo isolated, no? Pero yun pala front pala for an operation na central dun sa buong network. Kaya napaka-challenging nito from a national security perspective. Yun nga Tsaka ito, marami nag-a-alert sa atin, no? Sinasabi na hindi lang naman yan problema sa Bamban Tarlac, ano? Yan lang yung nakita dahil nagkaroon ng dalawang malalaking rates dyan. Pero nangyayari din yan sa ibang mga probinsya. And alam natin totoo yan, no? Ito specifically, pag-usapan natin, sir, yung bago po tayo magtapos, yung Manchurian candidates. Kung totoo man, 'di ba, ang suspecha diyan pinatakbo ng Pogo yung si Mayor Alice Guo, 'di ba? Dati siya nagtayo ng tinulungan niya sa pag-establish ng Pogo, tapos naging mayor siya. In the coming 2025 at 2028 elections, ano yung mga nakikita niyong parang dapat immediate response to avoid yung kasi mas delikado yan kung kunwari ang naging bata ng China, mas mataas pa yung posisyon, di ba? We're not saying na ito na yung kay Alice Guo, inimbestigahan pa yan. Pero how do we prevent yung mga ganyan Manchurian candidates? Well, siyempre, no, yung forewarned is forearmed. People have to be aware, no, that there is a possibility that this can be done. No? And in fact, it has been done in other countries, no? And maaari nating compare yung experiences nila, yung findings nila with ours. Tapos yung mga ganyang situations na nakita natin dito, talagang kailangang makilatis at maimbestigahan. Dapat malabas yan yung mga ganyang klaseng situations at malaman ko ng talagang katotohanan. I do not want us na maging isa tinatawag na yung witch hunt, no? Yun yung danger na baka mamaya kahit anong anino na natatakot ka na at nagre-respond ka. So kailangan din na medyo, kumbaga, kalmado ka, deliberate ka, at hindi ka madaling magpa-sway sa emotion. Kailangan maging objective ka talaga, no? At deliberate and comprehensive dun sa iyong investigation para alamin mo kung ano talaga totoo, no? After all, meron din naman talaga historically, meron din talagang mga tao galing sa China na, kumbaga, tumatakas din yan sa China. Naghahanap din lang sila ng magandang buhay. And it so happens that the Philippines is one of the closest and best places to go, no? Kaya nga malaki yung ating Chinoy community, no? Yung mga nagpunta rito from there, siyempre, din sila, kumbaga, para din silang kumbaga, refugees sila from oppression, no, of the Communist Party in the earlier years. So hindi dapat sila ma-penalize for that, no? Pero in fact, baka nga makatulong sila, no, na sila yung maging reliable na sources din ng information, sila din yung ating mapagtanong. Paano natin ma-distinguish yung talagang, kumbaga, yung mga sincero talaga na mga migrante na talaga naghanap lang naman ng magandang buhay at maaari nating makatulong din sa nation building, no? At ma-distinguish yung mga planted sa farm. At yung mga talagang merong malign intent, kumbaga, no?
Siguro yun talaga. No? Dapat magtanong din tayo sa kanila. Kasi sila rin, magkakaalaman din sila eh. No? Sila rin makakakilala, sila rin makakahalata. So kung makatulong din natin sila, then mapoproteksyonan natin itong bansa. No? After all, kaya nga sila nagpunta dito sa bansa natin ay para magkaroon ng mas magandang buhay. Pero kung in the first place, yung nilayuan nila, ngayon kumbaga nangahabol at sila na yung aabot dito, hindi rin nila magugustuhan yan siguro. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.